Sa kasaysayan ng Pilipinas, pag narinig mo ang pangalang Lapu-Lapu, anong agad ang naiisip mo? Katapangan, di ba? Pero teka, sino nga ba talaga siya bago pa man yung sikat na laban sa Mactan? Tara, samahan niyo akong balikan ng kwento ng ating unang bayani. Kasi aminin natin, pamilyar yung pangalan niya sa atin. Pero gaano ba talaga kalalim ang alam natin sa kwento niya? Halika, alamin natin kung ano ba talaga ang diwa at pinaglalaban ni Lapu-Lapu. Okay, so bago natin pag-usapan yung labanan, kilalanin muna natin yung tao sa likod ng alamat. Saan ba siya nanggaling at paano siya naging yung tipong pinuno na handang-handang ipagtanggol ang kanyang mga kababayan? Isipin nyo, isinilang siya bandang 1491. Pagsapit ng early 1500s, siya na yung dato, yung pinuno ng Mactan. Parang ang payapa pa ng lahat, no? Hanggang sa isang araw, noong 1521, may mga dumating na barko. Mga barkong magpapabago sa takbo ng kasaysayan natin magpakailanman. So paano nga ba nabubuo ang isang magiting na pinuno? Well, yung mga karanasan ni Lapu-Lapu habang lumalaki siya sa Mactan, yon ang humubog sa kanya. Inihanda siya nito para sa mga darating na hamon at yon ang dahilan kung bakit naging leader siyang iginagalang at sunod-sunudin ng kanyang mga tao. At alam nyo, yung pagiging dato, hindi lang yan basta titulo. Malaking tungkulin yan. Ibig sabihin, kailangan mong maging matapang, matalino at may tunay na malasakit sa mga tao mo. At lahat ng yan, kitang-kita sa pagkatao at pamumuno ni Lapu-Lapu. At dito na nga dumating yung pinakamalaking pagsubok sa pamumuno niya. Yung pagdaong ng mga barko ni Ferdinand Magellan, hindi yon simpleng pagbisita lang eh. Ito ay isang direktang hamon sa kalayaang matagal nang iniingatan ng mga taga-Mactan. Dito talaga natin makikita yung banggaan ng dalawang magkaibang mundo. Ang gusto ni Magellan, sumuko kayo, kilalanin niyo ang hari ng Espanya. Pero ang sagot ni Lapu-Lapu, isang matigas na pagtanggi, isang paninindigan para sa sarili nilang kalayaan. Bagamat hindi ito yung eksaktong mga salita na binitawan niya, ito ang buod ng kanyang paninindigan. May sarili kaming lakas. Hindi kami basta-bastang yuyuko sa kahit na sino. Grabe, isang mensaheng umalingaw-ngaw hindi lang sa Mactan, kundi sa buong kapuluan. So dahil sa pagtangging yon, naging hindi na maiiwasan ang sagupaan. Paparating ng isang laban na magtatakda ng kapalaran, hindi lang ng Mactan, kundi ng buong kasaysayan ng Pilipinas. Hindi ito basta-basta laban ng lakas lang. Oo, sabihin na nating mas moderno ang mga armas ng grupo ni Magellan, pero nasa panig naman ni Lapu-Lapu ang talino. Alam niya ang pasikot-sikot sa lugar niya. Ginamit niya yung kaalaman niya sa dalampasigan, yung tamang oras, at yun ang naging susi sa isang perpektong estratehiya. Pero alam nyo, ang kwento ay hindi nagtatapos sa tagumpay sa Mactan. Sa totoo nang, simula pa lang yan ng isang mas malaking pamana. Isang diwa ng paglaban na hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin sa puso ng bawat Pilipino. Si Lapu-Lapu, siya yung naging simbolo ng katapangan, ang kauna-unahang tagapagtanggol ng ating kalayaan. Yung diwa niya, yung din ang naging inspirasyon para kina Bonifacio, kay Rizal at sa marami pang bayaning sumunod sa kanya. At ito yung kailangan nating tandaan. Ang laban sa Mactan, ang pinakaunang naitalang tagumpay ng isang lahi dito sa Southeast Asia laban sa mga mananakop mula sa Europa. Ang laking bagay niyan hindi lang para sa Pilipinas, kundi para sa buong rehiyon. So ngayon, after 500 years, ano pa ba ang halaga ng kwento ni Lapu-Lapu sa atin? Bakit ba mahalaga pa ring pag-usapan at isabuhay yung diwa niya sa panahon natin ngayon? Kasi ipinapaalala niya sa atin ang kahalagahan ng pagiging matatag, ng pagkakaroon ng panindigan, ng pagkakaisa, at syempre, higit sa lahat, yung pagmamahal sa sariling bayan. Mga aral na sobrang importante pa rin hanggang ngayon. Kaya ngayon, ang tanong ay para sa ating lahat. Hindi na natin kailangan ng espada o sibak para ipaglaban ng tama. Sa pang-araw-araw na buhay natin, sa simpleng pagtindig para sa kung ano ang tama, sa pagmamalasakit sa kapwa at pagmamahal sa ating bansa, doon natin na ipagpapatuloy ang diwa ni Lapu-Lapu. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, paano mo ito isasabuhay?